May kwento ka bang nakakatakot? Halika, samahan niyo ako at magkwentuhan tayo. Lolit na lang po ang itawag niyo sa akin. Ako ay ipinanganak at lumaki dito sa Iloilo City. Mayroon akong mga pamangkin na kambal. Ang kanilang ina ay aking kapatid. Itago na lamang natin ang kambal sa pangalang Sarah at Cara. May pagpapalit mo silang dalawa nung mga bata pa sila dahil talagang magkamuka ang dalawa. Pero ngayon, hindi na. Mayroon kasing nangyari kay Sarah habang sila ay lumalaki ng kanyang kambal. Maglalabing 1 taong gulang sila nang may isang maliit na nilalang na nakipagkaibigan kay Sarah. At iyon ay isang duwende. Sa pag-aakalang mabait ito, tinanggap ni Sarah ang pakikipagkaibigan nito sa kanya. Naglalaro sila, nagkukwentuhan, at minsan pa ay magkatabing matulog. Panatag na panatag ang aking pamangkin sa kanyang kaibigan. Lumipas ang mga panahon at napansin ng magulang ng kambal na madalas na may kinakausap si Sarah pero wala naman silang nakikita. Kaya't isang araw, habang sabay-sabay silang kumakain sa hapagkainan, ay nagtanong ang nanay nila kay Sarah. At umamin si Sarah na mayroon siyang kaibigan na isang duwende. Nagulat ang mag-anak. Hindi nila alam kung ano ang dapat nilang gawin. Sinabihan ni Sarah ang kanilang ina na dapat ay bibigyan ng pagkain ang kanyang kaibigan araw-araw. At ginawa naman iyon ng nanay ng kambal. Araw-araw itong binibigyan ng pagkain ng kanilang ina. Ang paniniwala nila ay magiging maswerte sila dahil sa may alaga silang duwende. Ang hindi nila alam ay iyon ay kabaliktaran ng kanilang paniniwala. Nakatungtong na sa kolehiyo ang kambal ni Sarah, habang si Sarah naman ay naiwan sa elementarya dahil lagi itong bumabagsak sa kanyang mga pagsusulit hanggang sa itinigil na ni Sarah ang kanyang pag-aaral. Si Cara ay namumuhay ng normal gaya ng paglabas niya na kasama ang kanyang mga kaibigan, habang si Sarah naman ay walang ibang kaibigan maliban sa duwende. Hanggang sa isang araw ay inimbitahan ng duwende si Sarah na mamasyal sa kanilang mundo. At dahil panatag si Sarah sa kanyang kaibigan, ay sumama ito ng walang alinlangan. At isang iglap ay napunta siya sa kaharian ng mga duwende. Hinainan si Sarah ng kanyang kaibigan ng maraming pagkain at hinainan din siya ng isang platong itim na kanin. At sinabi sa kanya na kapag kinain niya iyon ay magiging reyna siya ng kanilang kaharian.
Subalit, tinanggihan niya iyon at sinabi niya sa kanyang kaibigan na gusto niyang bumalik sa kanyang mga magulang. Pero ayaw siya nito pauwiin dahil ang gusto ng duwende ay siya ang mapangasawa nito. Nagpumilit na umuwi si Sarah ng mga sandaling iyon at sa unang pagkakataon ay nasabi niya sa sarili niya ang mga katagang, "Diyos ko, tulungan niyo po ako." Habang sa mundo naman ng mga tao ay nagkakagulo at pinaghahanap na ng aming angkan si Sarah. Inireport na namin sa mga pulis ang kanyang pagkawala dahil 3 araw nang nawawala si Sarah ng mga panahon na iyon. Ngunit walang nakakaalam kung nasaan siya. Hanggang sa isang araw ay natagpuan ni Kara si Sarah na nakahiga at inaapoy ng lagnat sa kanilang kwarto. Mabilis na tinawag ni Kara ang kanilang ina at agad na nagpatawag din ng albularyo ang kanilang ina. Habang tinatawas ng albularyo si Sarah ay panay iling nito at sinabi sa kanila na hindi titigilan ng duwende si Sarah hanggat hindi niya ito naiisasama sa kanilang mundo. Kaya ang ipinayo ng albularyo sa kanila ay lumayo at lumipat na ng tirahan upang hindi na masundan pa si Sarah. Binigyan ng albularyo ng pangontra si Sarah upang hindi na ito malapitan pa ng duwende. At nang gumaling si Sarah, ay tuluyan na silang lumayo at lumipat ng tirahan. Sa ngayon, ay normal na din na namumuhay si Sarah kasama ang kanyang 2 anak at ang kanyang asawa. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Rogelio. Isinilang at lumaki sa Laguna. Dahil sa kahirapan ng buhay, ay naisipan kong lumuwas ng Maynila upang humanap ng trabaho at makatulong sa aking pamilya. Subalit sa isang gaya ko na elementarya lamang ang natapos, ay walang may gustong tumanggap sa akin. Hanggang sa nagpalaboy-laboy ako ng 3 araw sa kalye upang makahanap lamang ng trabaho at ng aking matutuluyan. At napadpad ako sa Makati Ave at nakilala si Mang Doming na may-ari ng isang karinderya sa hilera ng Makati Ave. Namasukan ako sa kanya bilang isang tagahugas ng plato at tagahiwa ng mga kakailanganin ni Mang Doming sa kanyang pagluto sa kanyang karinderya. Sikat na sikat ang karinderyang iyon ni Mang Doming. Bukas ito 24 oras. Sa umaga, halos makikita ng dagsaan ang mga kumakain at mga bumibili sa karinderyang iyon. Sa gabi naman, makikita ang mga tricycle, taxi at jeep na nakaparada sa tapat at malapit sa karinderya. Dinadayo ang karinderyang niyang iyon ng mga kanyang parokyano, lalo na ang kanyang espesyal na dinuguan at lugaw.
Dahil bukod sa laman, ay marami pa itong sahog na laman loob. Marami ang nagtatanong kung ano na daw ba ang espesyal na sangkap na dinuguan at lugaw nito. Simpleng ngiti ang isasagot nito at sabay sabing, Nilalangkapan ko ng pagmamahal ang aking mga luto. iyon ang paulit-ulit na sagot nito sa mga nagtatanong. Walang nakakaalam kung taga saan si Mang Domeng. Wala itong pamilya at wala din itong kamag-anak. Gayunpaman, tahimik na tao ang matandang binata. Mabilis kumalat ang balita na napakasarap ng lugaw at dinuguan na iyon ni Mang Domeng. Marami na rin ang kaganapan na nasaksihan sa karinderyang iyon. Mayroong nagtatalo dahil sa lugaw o dinuguan. May nagkain laban sa kanyang karinderya at may kwento din na madalas may mga nagpapakitang multo sa karinderyang iyon. Samut-saring kwento ang nalagpasan ng kanyang karinderya. At hanggang ngayon, ang mga luto ni Mang Domeng pa din ang pumupukaw sa gutom ng kanyang mga parokyano. Habang abala sa kanyang karinderya si Mang Domeng sa isang madilim at abandonadong gusali sa Makati Ave, ay may karumal-dumal na nagaganap. Isang dalaga ang puwersahang ginagahasa ng isang lalaking gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. "Huwag po! Maawa po kayo!" Tumahimik ka. Papatayin kita kapag hindi ka sumunod sa gusto ko. Walang awang pinagsawaan ng lalaki ang buong alindog ng babae. Paulit-ulit iyon hanggang sa maubos ang lakas nito at maibsan ang makamundong pagnanasa na nararamdaman. Tila wala na talaga sa katinuan. Nagawa pa nitong patayin ang babae sa pamamagitan ng pagsakal sa leeg nito at inuntog-untog ang ulo ng babae sa kinahihigaan nito. Tanging saksi ang gusaling iyon at kadiliman ng gabi sa napakapait na sinapit ng dalaga. Pagkuway, parang walang nangyari na tinadtad ang katawan at binalot ang katawan ng babae sa isang malaking itim na plastik at ipinasok niya iyon sa isang malaking maleta at nilisan ang gusaling iyon. Nagtungo ito sa karinderya ni Mang Domeng. Nang mga sandaling iyon, ay paalis na ang ilang kabataan na kumain sa karinderya na aking pinagtatrabahuhan. Ang lalaki ang bukod tanging naiwan sa karinderya. 3:00 na iyon ng madaling araw. Hindi nakaligtas sa mata ni Mang Domeng ang pagdating ng lalaking iyon. Nangingislap at nanlalaki ang mga mata ni Mang Domeng na tila ba nasisiyahan sa pagdating ng lalaki. Dinuguan at kanin nga. Maangas na sabi ng lalaki kay Mang Domeng nang lumapit siya. Sir, baka gusto mong samahan ng espesyal na lugaw. Libre na. Sagot ko na para sa inyo. Sabi ni Mang Domeng sa lalaki. Lumiwanag ang muka ng lalaki. Libre talaga? Sige, bigyan mo nga ako niyan. Oo, sige. Halika. Dito ka sa loob kumain, sir. Yaya ni Mang Domeng sa lalaki. Ilang saglit pa,
ay binigyan na ni Mang Doming ang lalaki ng dinuguan, kanin at tubig. Mukhang masarap to ah. Sabi ng lalaki kay Mang Doming. Espesyal yan para sa inyo, sir. Kain na. Babalikan ko na lang kayo pagtapos mong kumain. Natatawang sabi ni Mang Doming. Swabe, ang sarap. Espesyal talaga. Sige, at pagkatapos ko dito, ay pakisunod naman yung lugaw. Iyon lang at iniwan na ito ni Mang Doming. Ilang minuto ang lumipas. Napakasarap mong magluto, pare. Anang lalaki na itinaas pa ang damit at hinimas-himas ang kanyang tiyan. Tanda na nabusog na ito sa kanyang kinain. Nakangiti lamang si Mang Doming at nililigpit na ang pinagkainan ng lalaki. Nabusog ka ba sa iyong huling hapunan, sir? Sarkastikong tanong ni Mang Doming. Nagkasalubong ang mga kilay ng lalaki. Anong sabi mo? Ulitin mo nga ang sinabi mo. Nag-enjoy ka ba sa iyong huling hapunan? Ulit ni Mang Doming. Sa pagkakataong iyon ay mabilis na nilapitan ng lalaki si Mang Doming at hinawakan sa leeg. Kung ikaw kaya patikimin ko ng huling hapunan, hatanda! Bulyaw ng lalaki sa kanya. Sa halip na matakot ay tumawa lamang si Mang Doming na parang demonyo. At biglang nagpalit ng anyo si Mang Doming. Papatayin? Hindi ba't pinatay mo na ako kanina? At sa bigla ng lalaki ay nabitawan nito ang matanda sa leeg at nalilitong na paatras na nanlalaki ang kanyang mga mata. Ngayon, nasa harapan ng lalaki ang babae na kanyang ginahasa at pinatay. Galit at nanlilisik ang mga mata. Hindi! Pati ka na! Pati ka na! Sabay hawak ng lalaki sa kanyang dibdib at habol ang kanyang hininga. At muli, nagbago ang anyo ng babae. Ngayoy, tumambad naman sa kanyang harapan ang figura ng isang kalansay na may hawak na tarik. Kamatayan! Unti-unting nalagutan ng hininga ang lalaki. Tirik ang mga mata nito na tila ba nakakita ng isang kahindik-hindik na pangitain. Tumungo ng kusina si Mang Doming upang hindi makahalata ang mga taong nagdadaan sa tapat ng kanyang karinderya na siya ang huling kausap ng lalaki. Mang Doming! Mang Doming! May customer kang inatake yata sa puso. Sigaw ng isang babae sa labas ng kanyang karinderya. Nakita ni Mang Doming ang lalaking pinagkakaguluhan ng mga bagong dating niyang parokyano. Nagmaang-maangan si Mang Doming. Matigas na ang katawan nito at tirik na tirik ang mga mata ng lalaking kriminal. Lumipas ang mga linggo, balik normal na muli ang karinderya ni Mang Doming. Espesyal na dinuguan at lugaw, miss. Libre na. Halika at dito ka na sa loob kumain, miss. Kumislap ang mga mata ni Mang Doming. Kayo na lang ang bahalang humusga kung ano sa palagay nyo si Mang Doming. Kayo, gusto nyo din ba ng espesyal na dinuguan
at lugaw ni Mang Domeng. Ayan mga tropa, maraming salamat sa patuloy niyo pong pakikinig sa mga kwento ko. Kung may mga istorya po kayo na gustong ibahagi, maaari nyo lamang ako i-PM sa aking FB na RC Crazel o di kaya mag-email sa akin rccrazel16@yahoo.com para maibahagi din natin ang inyong mga nakakatakot na karanasan sa iba pa nating mga tagapagsubaybay. Huwag niyo din po kalimutan ang mag-subscribe, i-like at i-share ang ating bawat kwento. Shoutout nga pala kay Miss Eriza Miguel and kay Miss Marites Suzuki. At shoutout din sa mga kapwa kong tagapagsalaysay na sina Dark Literature, Miss Midnight Story, Malikmata, Tiktilaok Stories, Pansitan TV, Dark Marionette, Dolls and Spooks, Pinoy HC, Iri Kelly, Dark Hub PH, Tales from the Creepinoy, Harmful to Creepy TV, Ang Babaylan, Incognito Stories, Pinoy Horror Encounters, Mga Kwentong Kababalaghan, Pinoy Kababalaghan True Stories, Creepy Cheesecake, Espiritum Channel, Mga Kwento ni Telmo, at kay Kaba Balaghan. Suportahan din po natin sila. Subscribe din kayo sa kanilang mga channel. Shoutout din po sa lahat ng mga tropang PHC na nakikinig. And last but not the least, shoutout din po kay Miss Carol Balili ng Pilar Bohol. Muli ay maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig at pagsubaybay.